Hello and good day to everyone. Ako po si Louie ng Transformation Department. At ang topic po natin sa araw pong ito ay magagaling po sa Social Area of Transformation na kung saan pinamagatan ko po itong family conflict. So, family conflict. Ano nga ba po ang family conflict? Ito po ay alitan o di pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Kung titingnan po natin, ito ay kasintagal na po or kasintanda na ng kasaysayan ng tao. At ang unang hindi pagkakasundo ng pamilya sa Biblia ay naitala po sa istorya ni Cain at ni Abel na kung saan po humantong po sa pagpatay. So isang pagpapatunay na ang hindi pagkakasundo ng pamilya ay hindi nagdudulot ng maganda, kundi magbibigay o magdudulot lamang ito ng panganib o negatibong epekto sa pamilya. Tandaan po natin na ang hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay hindi po maiiwasan. No? Darating at darating ito. Maaring ngayon matagumpay po tayo, pagdating ng bukas, maaring tayo po ay matalo po nito. No? So aalahanin po natin na sa makasalanang mundong ito na tanging pinapairal ay ang pagkamakasarili at pagmamataas. So wala hong duda na pwede hong mangyari ang mga bagay na ito sa pamilya at kung sa anuman pong relasyon. Maging ang salita ng Diyos ay nagbabala po sa atin. At kung hindi tayo susunod o tatalima sa tuntunin ng Diyos, tuntunin ng Biblia, ng pag-ibig at pagpapakumbaba, asahan po natin na magbibigay po ito ng hindi magandang implikasyon lalo na sa relasyon sa pamilya. Sa Mikas o Micah chapter 7 verse 6, ang sabi po doon, lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Awayin ng manugang na babae ang kanyang biyen ng babae. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanyang mismong kasambahay. Ganito din po ang sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 10 verse 34 to 36. So, nakikita nga natin ang ebidensyang ito sa ating paligid, naririnig at napapanood natin sa mga social media at telebisyon. At dahil hindi ko tayo tumatalima sa aral ng Biblia patungkol sa pamilya, ay madalas magkaroon ng di pagkakaunawaan o alitan sa pamilya. So at kung mapapansin po natin, ang pamilyang kadalasan po pinag-uumpisan ng hindi pagkakaunawaan kaysa sa ibang mga relasyon, uri ng relasyon. Ano at paano nga ba natin na ang pwede nating gawin o pinakamagandang gawin para kahit papaano ay maiwasan ito? Una po, ayusin po natin ang komunikasyon po natin sa ating pamilya. So communication is key. So kailangan may bukas at tapat na pag-uusap o komunikasyon sa pamilya. Kailangan ng malayang pagpapahayag ng saloobin at nararamdaman na walang paghuhusga at kritisismo sa bawat miyembro ng pamilya. Sa unang Pedro chapter 3 verse 7 sabi po niya, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhang mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mas mahina at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Marunong makinig. So dapat marunong po tayong makinig. Bigyan natin ng atensyon kung ano ang sinasabi ng iba at sikapin nating intindihin ang kanilang opinion o pananaw. Sa James or Santiago, chapter 1 verse 19, sabi po, mga kapatid kong minamahal, unawain nyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Okay? So sa ating pakikipag-usap, pilitin natin ng ating mga binibitawang salita, piliin natin at sumagot o tumugon tayo ng maayos at may kahinahunan. Sabi nga po dito sa Kawikaan 15 verse 1, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. So, sa ating po pagkikipag-usap, ayusin po natin para maging maayos po ang pamilya, ang relasyon ng pamilya. Pangalawa po, pagpapatawad at pagkakasundo. Forgiveness and reconciliation. No? Magpatawad po tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating at maging sa ating mga sarili.
na itinuro din naman sa atin ng Panginoong Hesus. Sabi po niya sa Ephesians 4, chapter 4 verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. So pag sumikapan po nating alisin ang mga negatibong emosyon at pag-uugali sa ating pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa iba, lalong-lalo na po sa ating pong pamilya. Pangatlo po, humingi ng patnubay sa Panginoon, seeking God's guidance. So manalangin po tayo. Imbes na sumama po ang loob natin sa kung kanino, maaari po bang ibaling na lang natin sa panalangin na siyang pagmumulan po ng lakas at gabay po natin. So magpanalangin tayo sa isa't isa. Ipanalangin natin ang bawat isa. Sabi nga po ng Santiago chapter 5 verse 16, sabi po niya, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. O ibig sabihin ay maging maayos. Humingi po tayo ng payo. Wag po tayong mag-aalinlangan lumapit sa ating mga pinagkakatiwalang kaibigan, pastor o counselor para humingi ng tulong o payo kung tayo ay nahihirapan resolbahin o ma-resolba ang isang problema ng mag-isa, lalong-lalo na sa problema sa pamilya. Sabi po ng Mateo 5 verse 23 to 24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid o sino mang membro ng pamilya, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. So prioridad sana natin. Unang-una na ayusin ang bawat gusot o di pagkakasundo sa pamilya bago ang ibang bagay. So, pang-apat po, maging huwaran o kailangan po natin mag-lead by example o being a role model. So, paano? Ang pag-ibig at respeto. Love and respect. So maging modelo o huwaran tayo sa gusto nating makita sa pamilya natin. Sa kilos natin at pag-uugali. Pagpapakita ng respeto, pangunawa, pag-ibig sa bawat pakikipag-ugnayan at pag-uusap. Sabi po ng 1 Corinthians, unang Korinto chapter 13 verse 4 to 7, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. So hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos ang siyang manguna at maging sentro sa buhay at sa tahanan po natin. Ang malusog o maayos na pamilya ay magbibigay ng lugar na ligtas at maliwalas para sa bawat membro upang ipahayag ang kanilang saloobin, kaisipan, opinion o mithiin po nila, yung desire po nila. Hindi rin naman kinakailangan ng pamilya na magkasundo sa lahat ng bagay para mapatili po ang kaayusan. Because hindi rin ibig sabihin na kung walang pagkakaunawaan sa pamilya ay maayos ang pamilya. Minsan kailangan po natin na danasin ang mga ito para ang bawat isa po ay mag-mature, magiging hinog sa isip at pagdidesisyon. So may mga pamilyang istrikto ang pamamalakad, ang iba na may binabaliwala lamang po ito, di na pag-uusapan ang mga bagay ito sa pamilya. Madalas ito ang nagiging dahilan ng hindi kaayusan sa pamilya. Tandaan po natin, dinisenyo ng Panginoon ang pamilya upang maging lugar na kung saan ay maramdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat membro nito. Na kung saan kilalanin at respetuhin ang bawat pananaw at saloobin. At kung saan ang hindi maiwasang alitan o hindi pagkakaunawaan sa pamilya ay agarang mariresolba. At sa pamagitan na rin ito,
Sa pagkakataong ito, natututo tayong magpakababa o magpagpakumbaba, humility. Nabubuo sa atin yung kagandahang loob, yung kindness, yung pagkamatiisin po natin, patience, pagmamahal na walang pag-imot, o selfless love. Kaya po ng Galatians 5:22 sinasabi po doon, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkamatiisin, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya. So kaugalian na bunga ng Espiritu Santo na magdudulot o may pagkakalob po sa atin kung tayo maayos na nakikipag-ugnayan sa ating pamilya at maging sa buong pamilya ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.